times never come back. And we don't want to forget. Because history gets old, but gold. All right. Shall we all stand, please, and turn your Bibles in the book of Psalm 104. Psalm 104. Babasahin natin yung verse number 4, and then we'll go to John chapter 5, verse number 35. Psalm 104, verse number 4. The Bible says here, verse number 4, you got it? Who maketh his angels spirits, his ministers a flaming fire. His ministers a flaming fire. There's one passage similar to that in Hebrews chapter 1, verse number 7. You can find the same thing. Na sabi ng Biblia, there is our ministers or his ministers a flaming fire. Now John chapter 5 in verse number 35. John chapter 5 verse number 35. The Bible says in verse number 35, he was a burning and a shining light, and ye were willing for a season to rejoice in his light. Now notice the phrase there, he was a burning and a shining light. Now, uumpisan ko ngayon yung aking series of messages about a flame for God. What does it mean? No? Ano ang ibig sabihin na ang ng Kristiyano ay mag-umalab or umalab sa paglilingkod sa Panginoon? Paano natin mauunawaan? Kasi marami nagsasabi, ano ba yung sinasabi ni Pastor na umalab o pag-alab? Anong ibig sabihin niya? Mauunawaan po natin yan sa pamamagitan ng mga pagtingin natin ng mga men of God sa Biblia na talagang sila'y matapang na naglilingkod sa Panginoon. At mamaya atin pong, kaya ngayon, sisimulan ko at mamaya babanggitin ko po ang mga taong ito sa inyo. Alright, let's bow our heads please. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat sa mga salita nyo nabasa po namin na pagbabatayan po ng aking message po sa gabing ito. Pagpalain niyo po, Ama, na maging blessing ito sa bawat isa, na patuloy nga po kami na umalab sa paglilingkod po sa inyo. Pagpalain niyo po ang lahat ng pag-uusapan po namin ngayon. Again, patawad sa lahat ng mapagkakasala at pagkukulang sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. You may be seated. Huwag niyo lang takpan yung all right. Now, the Bible says here, 104 verse number 4, who maketh his angels spirits, his ministers a flaming fire. Now, there's one instance in the book of Exodus na sinasabi ng Biblia na yung very familiar, if you're a student, very familiar sa iyo yung tinatawag na burning bush. Burning bush. Okay? Yung talahib na umaapoy. Pero dito naman ho, sa binasa natin, ay kakaiba naman. Ang sabi naman dito ng Panginoon, a flaming, or his ministers. He maketh his ministers a flaming fire. Boy, sounds hard, brethren, pero ito ang totoo sa Biblia. Sabi ng Biblia, he maketh his ministers a flaming fire. And then, the Bible says in the book of John, chapter 5, verse number 35, tinawag niya naman si John the Baptist a burning and a shining light. Now,
gusto ko pong makita niyong mabuti kung anong ibig sabihin ng salitang pag-aalab para sa Panginoon. Now, hindi ho natin yan maunawaan, but ang gusto kong makita niyo rito, yung kanila pong mga activities ng mga tao na sila'y naglilingkod sa Panginoon, na sila'y umaalab sa paglilingkod sa Panginoon. Now, anong ibig sabihin ng salitang flaming? Ang ibig sabihin po ng salitang flaming is to blaze. To blaze or to burn up. To burn up. Or, there's another phrase for that, set on fire. To set on fire. So, ang una, to blaze. No? Umalab. Yan na yung sinasabi ko sa inyo. Yan ang ibig sabihin ng flaming. Okay? Umalab. Alright? Another one is burn up. Mag-umalab. At ang isa ho ay talagang paapuyin. Yan ang ibig sabihin po niyan. Now, ang minister na binabanggit po dito sa salitang ito ay hindi lamang po yung pastor. Ang minister na binabanggit ito, in fact, maging yung mga angels ay ina-address din po yan ng Biblia ng Panginoon mismo na yan ay kanyang minister. Ministering spirits. Alright? Pero ang totoo po niyan, yung salitang minister, ang ibig sabihin is servant. Servant. Na ang ibig sabihin is to attend, mag-attend sa kanyang tungkulin bilang isang servant. Okay? Yan ho ang ibig sabihin ng salitang ministers. Now, ang sabi ng Biblia, in the book of Psalm 104 verse number 4, ang sabi ng Biblia, it is the Lord that maketh His ministers a flaming fire. Now listen, ang apoy mga kapatid ay laging nanggagaling sa Panginoon. If you want to be on fire for God, yung inyong pag-aalab ay laging nanggagaling sa Panginoon. This is not, brethren, listen carefully. Hindi po ito motivated, ang ibig kong sabihin, hindi po ito motivated na mga pangyayari sa labas. Hindi ka aalab sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat meron kang tinanggap na 10,000 pesos or 20,000 pesos or 100,000 pesos na hindi mo inaasahan kaya ka umalab sa paglilingkod sa Panginoon. You see? Na hindi po ito motivated na mga panlabas na mga bagay, kundi ito'y mismong motivated ng Panginoon because even in the burning bush, mga kapatid, ang Panginoon ay nagpakita kay Moses sa pamagitan ng apoy. Sa pamagitan ng apoy. Ibig sabihin, ang Panginoon ay siya ang umaalab, sa kanya nanggagaling ang alab, sa kanya nanggagaling ang apoy. Are you following me? Amen. Now, so, makikita po natin dito mga kapatid, kung inyo pong susundan, ang sasabihin ko po sa inyo, kalimutan po natin ang mga pagkakataon na hinihintay ng marami na kinakailangan muna silang swertehin sa wikang banyaga bago sila maging masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Kinakailangan munang magkaasawa o kaya naman magka-boyfriend o magka-girlfriend para makasiguro upang at bago sila maglingkod o mag-umalap na maglilingkod sa Panginoon. Do you understand na minsan may mga pagkakataon mga kapatid, minsan sinajustify na lamang natin na ito'y pamamaraan ng Diyos. Which is, naniniwala naman ho ako na may kinalaman ng Panginoon. Na minsan may mga naghihintay tayong mga pangyayari sa buhay natin na minsan ay hindi natin gusto bago tayo umalab sa paglilingkod sa Panginoon. Pero mga kapatid, ang mga taong ipipresent ko sa inyo na umalab sa paglilingkod sa Panginoon ay wala hong nangyaring masama sa kanila bago sila umalab sa paglilingkod sa Panginoon. In fact, it is the fire from God. It is the fire from God that set them on fire for God. Yung mismong apoy na nanggagaling sa Panginoon ang nagpaalab sa kanila sa paglilingkod sa Panginoon. Kapatid, nais kong sabihin sa inyo na ito na yung panahon na dapat ho tayo na mag-umalab sa paglilingkod sa Panginoon. Ito na ho yung pagkakataon na dapat bigyan na natin, ituon na natin ang pansin natin sa Panginoon. Na katulad ng inisip
at lumapit sa aking ibang mga kapatirang pastor, paano ako gagamitin ng Panginoon? Paano ko aalab para sa gawain ng Panginoon? Wala na ako naiisip ang programa na pwede pang magpaalam sa atin sa paglilingkod sa Panginoon, maliban na lamang sa tayo umalab sa paglilingkod sa Panginoon. Now, let's take a look sa buhay po ng isang personality sa Bible. Wala pong iba kundi si John the Baptist. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon. Si John the Baptist. John the Baptist. John the Baptist. Tinawag na ang sabi mismo ng Panginoon sa kanya, tinawag ho siyang a burning and shining light. Nag-uumapoy, umaalab na naglilingkod sa Panginoon. Now, alam po natin yan in John 1:6. Alam po natin yan na si John the Baptist was a man sent from God. Amen. He was a man sent from God. And the Bible says, he was a man sent from God to prepare the way of the Lord. Now, naniniwala po ako na ang Diyos na hindi pwede magkamali. Meron po siyang special purpose sa bawat special na tao. Pag pinili ka ng Diyos, special ka sa Kanya. Na naniniwala po ako na walang itinatangi ang Panginoon pagdating sa kaligtasan. Pero pagdating sa paggamit sa tao, hindi lahat na ginagamit ng Panginoon. Na kung ito po'y pagtawag kay John the Baptist, there was a man sent from God whose name was John. John chapter 1 in verse number 6. Bakit in-specify sa Bible na there was a man? Bakit masyadong in-specify ng Bible? There was a man sent from God whose name was John. Ibig sabihin, may pinipili ang Diyos na gagamitin niya. Amen. Now, kapatid, ako'y naniniwala na hindi gagamitin ng Panginoon ang backslider na Kristiyano. Ha? Kinakailangan mo nang maging tapat sa Panginoon para katawagin ng Panginoon. Sa gawain ng Panginoon. Ako po'y lumaki sa Sunday school at pagkatapos sa mga Sunday school during my high school days, nawala ako sa Panginoon. Napariwara ako. Hanggang sa pagkatapos ko ng college. Alam mo ang nangyari sa akin, mga kapatid? Bumalik ako, tumira ako kay Pastor Ed. At nung nandun ako kay Pastor Ed, pinagdadrive niya ako ng sakyan. At pagkatapos, pinasama niya ako doon sa mga nagtuturo sa mga bata. Yung mga nagtuturo sa bata, sabi niya, ano kaya kung magpaawit ka? Kasi medyo konting mapalatawa ka eh. Patawa ka eh. You see? So ang ginawa ko, nagpapaawit ako sa mga bata hanggang sa natutunan ko lang mahalin yung gawain ng Panginoon. And right there, doon ako nagsimula na kausapin ng Panginoon. Now, hindi ako kinausap ng Panginoon nung ako'y umiinom. Hindi ako kinausap ng Panginoon nung ako'y nagda-drag race. Hindi ako kinausap ng Panginoon nung kasama ko yung aking mga barkada at nagmamariwana kami. Hindi ako kinausap ng Panginoon. Kinausap ako ng Panginoon nung nakita niya na ako'y mayroong pagmamahal sa mga bata at dinevelop ng Panginoon yung pagmamahal ko sa mga bata. Now, listen, ang gusto kong makita nyo rito mga kapatid, mayroong specific purpose ang Panginoon sa specific na tao. Sa bawat isa sa atin dito ay mayroong layunin ng Panginoon. Here is John the Baptist. John the Baptist was not uneducated, just like some of you or some of the people na kinakailangan para daw may pagmalaki. You know, ito mga kapatid ang nakakalungkot, ano? Maraming mga pastors na sila'y nasa gawain na ng Panginoon. Alam nyo, hindi sila makapag full-time sa gawain ng Panginoon kasi nag-aaral sila. Alam mo yung iba, nagkumukuha ng law. Bakit daw? Para daw hindi sila basta-bastahin ng mga tao kasi sila tapos ng law. O kaya naman sila lawyer. Yung iba naman nagtatapos, nagmamaster sila. You see, now John the Baptist, now we're talking about fire. Please follow me carefully. Si John the Baptist was not educated as they are. Wala ho siyang PhD or DD pagkatapos ng kanyang pangalan. Wala. Alam niyo kung ano lang meron si John the Baptist? Mas mataas sa degree nila. Alam niyo po kung ano yun? Panawagan ng Panginoon. Panawagan ng Panginoon. You
Makikita po natin, kahit wala ho siyang ganun, pero yung kanyang credentials, mga kapatid, is much higher than than what they had. Bakit? Meron ho siyang specific calling mula sa Panginoon. Now, ang sabi ng Biblia, ako po'y naniniwala na tayo po mga nasa gawain ng Panginoon. Kung tayo po'y tinawag ng Panginoon, hindi dapat tayo maging timid. Hindi dapat tayo parang hinang-hina tayo. Sabi ko nga niya sa inyo, hindi ko alam kung bakit ang mga taong iniligtas ng Panginoon tapos iniligay sa ministry ng Panginoon, nahihiya sa kanyang ministry. Lagi ko po ito sinasabi sa mga full-time staff. Bakit naiiyak kang mag-pass out ng tracts? Bakit naiiyak kang mag-share ng gospel? Ha? Anong meron sila na pwede mong ikahiya na kayang takpan? Yung meron ka at mawala ng bisa, yung kung anong meron ka, anong klaseng kapangyarihan meron sila? Samantalang, paniwala ko mga kapatid, wala nang ihigit pa sa kapangyarihan ng Panginoon. At kung wala nang higit pa sa kapangyarihan ng Panginoon, anong dapat nating ikahiya? Bakit pa tayo nasa ministry? Biro mo, iniligtas ka ng Panginoon sa impyerno. Ibinigay niyang anak ng Diyos, nagbigay ng buhay para sa iyo. Psst, makinig niya. Self-straight. Anak ng Diyos ang nagbigay ng buhay sa iyo. Ganyan ka pinahalagahan ng Diyos. And then this time, ikahihiya mo yung nagbigay ng buhay para sa iyo. Now, think about this, mga kapatid. Now, ito ho yung isa lamang ang pinangahawakan ni John the Baptist. He wasn't an educated man. Hindi ho siya katulad ng mga tao na mayroong mga pangalan, kung anong parapernalya, para pag nakita siya kaagad, mayaman tong taong ito. Hindi ho siya bababa sa isang Porsche na sasakyan at sasabihin, well, mayaman tong taong ito, ingat tayo dyan. No! He was so wild when he preached the gospel because he knew one thing. God called him in the ministry. Hawak-hawak niya ang pinakamalaki, pinakamataas na credential sa buhay niya. Walang iba kundi ang salita, ang panawagan ng Panginoon sa buhay niya. Now, naniniwala po ako na kung tayo tinawag ng Panginoon, dapat hindi po tayo soft-spoken. Let me show you a passage in the book of Isaiah. Isaiah chapter 58. Sabi ng iba, bakit kayong mga Baptist, ang kung mag-preach kayo, sumisigaw kayo? Bakit parang ang tatapang nyo mag-preach? Now, kung hindi nyo alam yan, dito malalaman nyo ngayon. Isaiah chapter 58 verse number 1. You got it? Ano sabi ng Biblia? Cry what? Aloud. Hindi sinabi ng Biblia, you talk aloud. Speak aloud. Alam niyo, salita lang, yung cry, hindi ho yung lumuluha lang. Ang ibig sabihin po niyan, sumisigaw. Ang sabi nga ng Biblia, doon again in the book of Isaiah, there's a man in the wilderness. At si John the Baptist nandun sa wilderness. Ano sabi ng Biblia? Crying in the wilderness. Crying. Hindi talking. Teaching. Crying. As ang sabi ng Biblia in Isaiah chapter 58, cry aloud. Cry aloud. Nagtataka kayo kung bakit sumisigaw? I mean, I can't understand kung bakit may mga preachers na hindi nagsumisigaw. Marami nagtataka kung bakit daw sumisigaw pa, nagkakarinigan din naman. Sabi niya, kaya nga may mikropono para magkarinigan, bakit isisigaw pa? Well, the Bible says, cry aloud. Ano sabi ng Biblia? Look, kung gaano kaganda, kung gaano katapang ang pamahayag ng salita ng Diyos. Cry aloud, what? Spare not. Huwag kang titira. Ha? Pagka ikaw ay nag-talk aloud, maring meron pang hindi makarinig. Eto na nga, nagkakasigawan na tayo rito, may natutulog pa. Ay, lalo na kung nandito lang ako. Alam mo mga kapatid,
Kinakailangan talaga umalab tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Alam mo, nai-imagine ko na kung ano mangyayari sa iba. Sasabihin ng iba, pero pag nandito ako, hey, gising! Umalap tayo sa paglilingkod sa Panginoon! Because the Bible says, cry aloud, spare no one. Spare no one. Bakit? Sinong i-spare dito? Kasi meron dyan meron dyan na parang hindi interesado. Spare him not! Meron dyan mga hindi gaano nakikinig. Banatan mo! Yan ang ibig sabihin ng spare not. Naunawaan niya? Meron dyan na parang patulog-tulog pa rin. Kunyari lang, nag-aalaga ng bata. Pero natutulog yan. Sabi ng Biblia, huwag mong palampasin yan. Tama yan. Ang ibig sabihin ng Biblia, cry aloud. Umalab ka. Meron dyan nagbibingi-bingihan. Spare him not. Meron dyan parang hindi interesado na akala mo galit sa'yo. Akala mo parang, maniwala ka dyan. Sabi ng Biblia, spare him not! Ba't ka pa pumasok dito sa simbahan kung hindi ka rin lang naman interesado? Pasensya ka, I'm not gonna spare you. That's what the Bible says. That's why when we preach, mula sa mga bata, hanggang sa matanda, spare no one. The Bible, our message here is for everybody. Look how John the Baptist, kung paano si John the Baptist umaalab, mga kapatid. Paano siya umaalab? Kaya sabi ng Biblia, cry aloud, spare not. What else? What else? Lift up thy voice like a what? Piano. Like a what? Guitar. So what the Bible says? Lift up thy voice like a what? Trumpet. Hayaan mo ng iyong boses ay magpaimbabaw. Ano yung pagka-tops time? Dapat yung boses ng mga preachers ang nangingibabaw. Kaya nga mga kapatid, meron kasing habang nagpipreach, nagkukwentuhan, sabi nila, alam mo, dapat mangibabaw ang boses ng preacher. Sabi ng iba, hindi ka ba nababother pag may dumadaang eroplano, ang ingay? No, nangingibabaw ang boses ko kaysa eroplano. Kaya nga yan ang dahilan, yan ang kailangan natin sa pulpito. Tunay na lalaki na may boses na nangingibabaw like a trumpet. Kasi pagka hindi, pag babayot-bayot ka rito, mga kapatid, tapos na. Ano nang mangyayari? Sa preaching pa lamang, violation na yung boses eh. You understand that? Sa preaching pa lang, pagka lumambot-lambot yung boses mo, violation na eh. Sabi ng Biblia, you lift up thy voice like a trumpet. Yan ang sabi ng Bible eh. Ewan ko lang kung bakit yung iba sa inyo tuwan-tuwa pag kami nagpre-present. Amen, amen, amen. Nasaan doon yung lift up thy voice? Mga kababayan, ang sabi sa 2 Kings, Hallelujah, El Shaddai. Nasaan doon yung lift up thy voice like a trumpet? Kaya nga sinasabi natin sa mga tao, lahat ng tao ay makasalanan. Magsisi kayo.
Because it's like a trumpet. Lift up thy voice. Cry aloud. Lift up thy voice like a trumpet. And show my people their transgression and the house of Jacob their sins. Ano ang purpose? Now just imagine that, John the Baptist. Nung inarap niya si Herodes, ano sabi niya? Herod, it is not lawful for thee to take thy brother's wife. Tapos nagbabautismo siya, dumating yung mga Pariseo, mga religious people. Katumbasuno, mga Pariseo, mga bishops. Pharisees and Sadducees, sabi nagbabautismo siya. Ang sabi niya, Brother John, pwede mo bang bautismuhan mo rin kami? Sabi ni John, you generations of vipers and hypocrites! Abay, akala mo kung sino mga religious na mga tao, lumapit kay dyan Magandang umaga, kapatid na Juan Bautista. Mga reliyosong tao yun, mga bihasa yun sa batas ni Moses. Mga Pharisees na yun. Habang nagbabaptize, sabi niya, maghintay kayo, sandali lang. Binautismuhan niya yung mga naging apostles ng Panginoong Kristo. Hinarap niya ngayon, sabi niya, ye generations of vipers and hypocrites! Woo! Sino may sabi sa inyo na mag-repent kayo? Nagpakita na ba kayo ng inyong repentance? Mga lahing ulupong! You check your Bibles kung mali ang sinasabi ko. Mga lahi, kalahin mo. Magpapabautis mo na nga, sinabihan mo pa kaming ulupong. Kaya yung mga nagpapabautis mo na hindi totoo ang layunin, mga ulupong yan. Nagpabautis mo, pagkatapos mabautismohan, ayun, laklak na naman ang alak, ulupong. You see, now, maliwanag ko dito mga kapatid. Kaya tayo mga kapatid, it's time for us. I'm just giving you the introduction tonight. Binibigay ko lamang sa inyo introduction ng series of messages kong ito. Now, ang pinag-uusapan natin, ang pag-alab sa Panginoong Kristo. And look kung gaano salamat sa Panginoon. Ang unang taong nakita ko sa Biblia na naging maalab na naglilingkod sa Panginoon ay yung taong nagsabi sa mga hypocrites, hey, sa mga Sadducees and Pharisees, hey, you generation of vipers and hypocrites. Was John the Baptist. John the Baptist. Taong binigyan pa ng Panginoon ng title. John the Baptist. And look, because of that, anong sabi sa kanya ng Panginoon? Like a burning and a shining light. Tinawag siya ng Panginoon na ang sabi ng Panginoon, John the Baptist was burning and shining light. Alam niyo mga kapatid, kung anong meron si John the Baptist? A message from God. God called him and God gave him a message. Are you following me? Let me ask you a question. Everyone look at this way. Sabi ng Biblia, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Now, kung tatanungin ko kayo ngayon, at kayo'y miyembro ng church na ito, maggaling man sa BNS at hanggang dito kapatid, ang tanong ko ganito, sino sa palagay ninyo
ang naglagay sa inyo sa Panginoon sa simbahang ito? Answer me. Si pastor? Mrs. nyo? Or Mr. ninyo? O yung anak nyong makulit? Sinasamahan nyo lang sa simbahan, kaya, ayun, nagpabautismo ka tuloy. Ba't ka nagbabautismo? Nahiya ka kasi okay, pastor, kasi layong anak ko dyan tumitino eh. Brethren, it must be a Bible purpose. Ang sabi ng Biblia, and the Lord added. Ang Diyos ang nagdadagdag. Kanino? Sa lahat sa atin. Kung ikaw ay nilagay dito ng Panginoon, sabi ng Biblia, ang Panginoon ang nagdagdag sa iyo sa iglesyang ito. Now, kung ang Panginoon nagdagdag sa iglesyang ito, kapatid, God will give you also a message. God will give you the message. You see, John the Baptist has a message from God. That's why he was so vocal. Siya po ay vocal na maghayag ng kanyang salita. You think about that. And look, see, let me open in the book of Zechariah. In the book of Zechariah, mga kapatid, iba naman yung pagka-address ni Zechariah sa isang tao na mainit sa gawain ng Panginoon. Zechariah chapter 3 in verse number 2. Zechariah, nandiyan lamang ho yan, malapit sa Revelation. Alright? Zechariah chapter 3 in verse number 2. Notice what the Bible says here. And the Lord said unto Satan, the Lord rebuked thee, O Satan, even the Lord that hath chosen Jerusalem rebuked thee. Is not this a brand plucked out of the fire? Notice that phrase. Is not this a brand plucked out of the fire? Now, makinig kayo mabuti. Nung araw ho, meron tinatawag na, nung araw kasi nagsisiga sila. At yung ginagamit doon, ang tawag doon ay yung panggatong, ang tawag doon ay firebrand. Firebrand. Okay? Now, at sabi ni Zechariah rito, hindi ba ito yung brand na inilayo sa apoy? Ibig sabihin, nagsosolo na lamang. Pero nakikita nyo, ang Israel, kahit nagsosolo na lang, pero tumitingin pa rin sa Diyos, nagre-respeto pa rin sa Diyos, sinasamba pa rin ang Diyos. Hindi kaya ng dyablo. Now, ilagay natin to sa kalagayan natin, mga kapatid. Maraming mga Kristiyano, ang kanilang katuwiran is, alam mo naman, para kang baga na iniwalay sa apoy, kapag ka ang baga na ihiwalay sa apoy, nawawala na rin yung lingas. Kapatid, hindi ganun ang tinuturo ng Bible. Ang tinuturo ng Biblia, wala tayong pakialam kung nagsosolo ka na lamang na baga, kundi dapat magpatuloy kang mag-burning. Pwede ka pang umapoy kahit nagbudo. Yung pag-aapoy ng isang tao, hindi po ang ibig sabihin niyang kakulangan ng ibang apoy. Pwede kang mapansin at makapaso, maramdaman ng ibang tao kahit nagsusulo ka ma, if you will keep on burning. Keep on burning. If you're alone, or seemingly alone, akala mo lang nagsusulo ka na, just keep on burning. Keep on burning. Keep on burning. Huwag mong hintayin ang kung muna wala ka doon sa apoy, mawawalan ka na rin ng baga, mawawalan ka na rin ng ningas. No way. Kahit nagsusolo ka dyan, o tingnan mo si Brother Escanio kanina, patutuo niya kanina. Solo siya. Punta siya doon. Punta siya doon. Walang nagsabi sa kanya, basta siya pupunta siya doon. Basta sabi niya, gusto kong sundin yung programa ni Pastor, umalab para sa Panginoon. Alam niyo, minsan, nakakapag-pass out lang tayo ng tracks pagka may kasama tayo. Nakakapag-share lang tayo pag may kasama tayo. Pero pag nagsosolo na tayo, tinatago na natin yung track sa loob ng Bible at yung Bible, itinatago na rin natin sa sako.
Ha? Di ba napakaganda nga niyan? Pagka nagbigay ka ng tracts, free gospel tracts for you. Pagka tinanong, ano ba to? Wow! Wow! Ano ba to? Oh, 2 minutes. 2 minutes. Malalaman mo kung ano yan. You understand that? Kapatid, ang kailangan natin ngayon yung mga kababaihan at kalalakihan na umaalab sa paglilingkod sa Panginoon. Kung gusto natin makita natin ang pag-asa ng ating bayan, ang makikita na dapat nating umaalab sa kalsada ay hindi yung mga politician, kundi yung mga Kristiyano na iniwala sa buhay at totoong Diyos na pwede magbagong direksyon ng ating bansa. Like a brand, pluck out from the fire. You see, if you have the call of God on you, then even if you're plucked out of the fire or seemingly alone, you can keep burning. You can keep burning. Don't let the lack of the fire or lack of fire blow you out from the fire. If you have the call of God, you have the message, you have the word of God, you have the truth, then ano gagawin natin doon? Nasa atin na yan. Tingnan mo si Jeremiah, sabi ni Jeremiah, ang iyong salita ay napakainit sa loob ko. In the book of Acts, if you can still remember, merong isang okasyon sa book of Acts na habang nakikinig sila ng salita ng Diyos, na sila ay nag-umapoy dahil lang sa pakikinig ng salita ng Diyos. You have the word of God. Ha? Anong gagawin mo dyan sa salita ng Diyos? Ay, because sabihin mga kapatid, matagal na tayo rito. Mabuti pa yung upuan umiinit, ikaw hindi. Ha? Could you just imagine? Kaya sabi ko sa mga taga-BNS, nanggaling ka pa ng BNS, napunta ka pa rito, alright, let's lead the way. There are some, mga bagong Kristiyano, iba na ang klase ng paglilingkod nila sa Panginoon pag hindi mo nakita sila. Pag hindi natin nailid. Alam niyo bakit? Kung kayo mga Kristiyano, o kung kayo mga Kristiyano kasabayan ko pa nung una doon sa BNS, naunawaan niyo ang ibig kong sabihin? Ha? Kaya sabi ng iba, hindi ganyan noong araw eh. Noong araw ganito kami. Alam mo kung bakit ganito na ngayon? Kasi hindi kayo nagpakita noon. Wala nang nakita sa mga nagtatrabaho, wala nang klaseng soul winning na nakikita yung mga baguhan katulad ng soul winning sa BNS. Wala nakita kasing-kasigan sa paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, may nakakalusot na sa choir eh. May nakakakanta kahit hindi nag-visit. May nakakakanta kahit hindi nag-soul winning. You see? Kaya kayo mga bagong membro ng choir, hindi kayo nag-soul winning, kayo ang nagpapalabnaw ng standard ng church na ito. Kaya kayo mga ushers na hindi man lamang kayo involved sa visitation, late pa kayo kung dumating, kayo ang nagpapalabnaw ng standard ng church na ito. Kayo mga Sunday school teachers na mas late pa kayo kaysa mga bata at nagtuturo kayo dyan, wala kayong ginagawa sa Sunday school class. Ha? You're just there to watch at para lang hindi kayo makapakinig ng salita ng Diyos dito, parang kumbinyente lang sa inyo kasi pag nandito kayo, nakaupo, tired, bored. Ha? Ewan ko kung bakit pumupunta sa simbahan ang isang tao na ayaw makinig ng salita ng Diyos. I can't understand that. Now, listen, it's time to change. Ha? Ito na yung panahon na dapat magkaroon tayo ng bagong pag-iisip sa gawain. Ano ba talagang gagawin ko sa church? Can I be a blessing to others? You can be a blessing to others just like a firebrand. Lit up yourself and fan the flame and keep burning. Kaya nga sabi ko, kayong mga naunang Kristiyano, let's lead the way. Let us lead the way. Bakit? Kapag kayo mga bago ngayon na hindi sila nakakita ng tamang paglilingkod sa Panginoon, pagka sila ang nag-lead ng way, sira ang standard. Sira ang standard. Could you just imagine? Kahit hindi nagso-soul winning, makikita mo nag-a-usher. Kahit naniniwala sa albularyo, nakikita mo nag-a-usher.
Kahit naniniwala sa mga kulto, nakikita mo nagtuturo sa Sunday school. Ha? Look, anong klaseng Christianity meron tayo if we will let or allow others who are not faithful at hindi umaalam sa paglilingkod sa Panginoon will lead the way? What will happen? What will happen? Christians, think about this. It's time to listen now. It's time to set on fire. It's time for us to be on fire for the word, for the Lord. Dapat tignan natin. We have the message. God brought us here. Dinala tayo dito ng Panginoon. Now we have the Word of God. We have the Holy Spirit. Huh? You think about that. Kaya ang sabi ko nga sa inyo, ito na yung panahon na dapat umalab tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi, wag natin sundin yung sinasabi ng mga Chinese, year of the rat. Mararaten ka talaga. Mabubulo ka na lang. Sa upuan na yan. Making excuses. Sabi ko sa inyo, bago pa man pumasok ang taong 2008, sabi ko sa inyo, no to excuses anymore. Dapat sasabihin natin sa excuses, no more. Wala na. No excuses this time. Bakit? We're looking for the way. Pag hinahanap natin yung pamamaraan, kapatid, wala tayong dahilan. Pero pagka ayaw mo ng pamamaraan, lagi kang gagawa ng dahilan. May nakikinig ba sa akin? Brother, salamat kay John the Baptist. Salamat na naging example siya, mga kapatid. That is what we need today. What we need today are men and women with a bonfire burning in their souls and never quit. Alam nyo, kapag ka ang isang Kristiyano nag-uumalab sa paggawain ng Panginoon, he will never think of quitting. He will never consider quitting. Kaya minsan yung mga gumagawa ng dahilan, they always think of quitting. Para bang, alright, eto, hawak niyo yung panyo, ganun mo lang. Ganun mo lang. Alam mo ang iniisip natin pag napagod natin, bitawan na lang natin. Yan kaagad ang papasok sa isip natin. Pero hindi tayo nag-iisip na ipipermis natin. Psst! Kanina ka pa iha. Huh? You see, hindi man lang tayo nag-iisip na itutuloy natin. Ipipermis ko ito. Hindi ko ito bibitawan. Hanggang sa matapos ang time na ibinigay sa akin ng aking master. Brother, if there's a way, and I believe there's always a way, for us to a flame for God, mayroon naman pamamaraan na ganun. Bakit hindi tayo umalab sa paglilingkod sa Panginoon? Kung mayroong paraan ng pag-alab sa paglilingkod sa Panginoon, bakit hindi tayo umalab sa paglilingkod sa Panginoon? Kung mayroong paraan sa pag-aalab sa Panginoon, bakit tayo nakukontento sa walang ginagawa para sa Panginoon? Kung mayroong pamaraan sa pag-alab sa soul winning, bakit nakukontento tayo na lumipas ang araw, lumipas ang linggo, lumipas ang buwan, lumipas ang taon, ni hindi tayo nakapagdala ng kaluluwa sa Panginoon? Mayroong pamamaraan. Meron pa maraan. Kapatid, hindi ho tayo dito nagpapakitang gilas. Hindi tayo nagdadalang tao rito para tayo mapansin ng kapwa-tao. Nagdadala tayo ng tao sa simbahan para ipakilala natin ang Panginoong Kristo. Kaya nga, ang pag-aalab natin ay hindi lang for the sake of alab.
yung blazing, yung flaming, hindi lamang ho tayo nag-a-flame sa Panginoon or nag-a-flame na lamang for the sake of fire. Now, tayo umaalab para sa Panginoon. Para makita ang Panginoon. Look, ano sabi ng Biblia kay John the Baptist? A burning and a shining light. Hindi ho siya nagsashine as light for the sake of light or for the sake of shining only. Kaya siya nagsashine as light because for the real light. For the light, the Lord Jesus Christ. Kapatid, alam niyo, maraming mga nag-iisip na noong araw, masigasig sa Panginoon, nag-uumalab sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit nawala? Because they are there for the sake of alab lang. Dahilan lang sa alab. Nung napangalan na, ay, umaalab ka, brother! Umaalab ka, sister! Tapos na ang alab. Bakit? For the sake of alab lang. Pero ang pag-aalab sa Panginoong Kristo, katulad ng sabi ko nga sa inyo kanina, kahit nagsosolo ka na lang, like a brand plucked out from the fire, but still keep on burning. Umaalab pa rin. Kahit naihiwalay, makikita mo pa rin dito ang Panginoong Kristo. Ito yung patutuo kanina ni Brother Ariel. Saan man siyang regions mapunta, saan man siyang Luzon, Visayas mapunta, kahit nga Muslim nasiran, naniwala, tumanggap. Kapatid, everybody can do it. Ang kailangan lamang natin, unawain natin, saan ba yung alab ko? For the sake of alab, or ako'y umaalab para sa Panginoon? Ako'y umaalab para sa Panginoon. Let's consider that. Let's consider. Kapatid, think about kung anong activities ni John the Baptist. Why he was so, ganun na lamang siya zealous, kasigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit ganun na lamang? Anong meron siya? Naniniwala ako na kung anong meron si John the Baptist, meron din tayo ngayon. Yung Panginoon na pinaglilingkuran ni John the Baptist noon, siya pa rin yung Panginoon natin ngayon. At yung power ni John the Baptist na binigay ng Panginoon sa kanya, same power na available sa sino mang gusto ng power ng Panginoon. You can have it even tonight. You can have it. Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong salita sa gabing ito. O Diyos, naway naunawaan po namin ang pag-aalab po sa inyo. Napaka importante, Panginoon, sa buhay namin na kami umalab. Sapagkat kung di po kami aalab, Panginoon, ang lagi pong magsashine, Panginoon, sa street ay hindi po kami, kundi ang diablo. At anong klaseng example? Meron ang mga kabataan na ito, Panginoon. Mga bata, kung wala pong magsashine, na masigasig, na maglilingkod po sa inyo. God, help us tonight. Encourage niyo po ang mga Kristiyano, matatagal lang Kristiyano. Alam niyo po, Panginoon, at alam din po namin kung kami gumagawa ng alibis. Marami po mga kadahilan, mga excuses, Panginoon. But I believe in the judgment day, O God, it will be revealed. And we cannot excuse ourselves. Bless your people tonight, O God, as we come into the throne of grace. Speak to our hearts, please. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts tonight. Step out of your seat. Come forward. Kneel down and talk to God.
Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Salamat po sa inyong mga anak. At ngayon, nagsasubmit po kami sa inyong salita na kung ano po ang nakita nyo kay John the Baptist when you addressed him. He was he was burning and like a shining light, oh God. Whatever happened to us, oh God, we might be like a brand plucked out from the fire. A firebrand alone or seemingly alone. Help us to keep on burning, oh God. Help us always to keep on burning. Patuloy niyo pong kausapin yung mga anak, o Diyos. Meron man ditong mga datihan na Panginoon. Kausapin niyo po na kami po'y magtulong-tulong na i-lead po namin ang inyong mga anak na mga bagong mananampalataya sa maalab na paglilingkod sa inyo. Lahat pong ito'y hinihiling ko po sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen. Thank you. Back to you.